Pinuna ng dating opisyal ng Malacanang na si Attorney Harry Roque ang mga nangyayaring problema ngayon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nakakalungkot dahil dyan talaga na uminit ang ulo ng dating Presidente Digong at naging dahilan para sipain niya yung isang airport handler dyan, no? Dahil sa tanimbala, no? Sabi pa ni Roque, hindi lang mga peste ang nakakaperwisyo dahil maging ang mga power interruptions, computer glitches sa paliparan ay nagdulot rin ng pagkaantala sa proseso at biyahe ng mga pasahero. Walang-wala na po talaga tayong sinabi, nakakahiya na talaga tayo. At ang malungkot, sa kagandahan naman po ng bansa, wala naman po tatalo sa kagandahan ng Pilipinas. Kaya lang, paano ka naman pupunta sa Pilipinas kung doon pa lang sa airport, magkakaproblema ka na. Dahil sa tanimbala, no? Pinuna ng dating opisyal ng Malacanang na si Attorney Harry Roque ang mga nangyayaring problema ngayon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kamakailan nga ay muling lumutang ang issue ng tanimbala sa NAIA mula sa mag-asawang pasahero na biyaheng Thailand. Pero ayon sa dating Palace spokesperson, natanggal na at nagawaan niya ito ng paraan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sibakin ng ilang airport handlers ng NAIA dahil dito. Sabi pa ni Roque, hindi lang mga peste ang nakakaperwisyo dahil maging ang mga power interruptions, computer glitches sa paliparan ay nagdulot rin ng pagkaantala sa proseso at biyahe ng mga pasahero. Nakakalungkot dahil dyan talaga na uminit ang ulo ng dating Presidente Digong at naging dahilan para sipain niya yung isang airport handler dyan, no? Dahil sa tanimbala, no? Now, ang punto po dyan, bakit ba ganyan ang airport natin? Meron ng daga, meron ng surot, merong brownout, merong yung pagpalpak ng computer system, ha? Yung pag-alis ko po ng China, nako, 6:00 ang aking biyahe, dapat yun, maluwag ang airport. Abay, dumating ako, 4:30, nagkakagulo sa airport. Dahil nga, down ang computer system. Mamtakin ninyo ang mga boarding pass, sulat kamay. At hindi lang yun ang naging problema, no? Pati siyempre yung security, yung x-ray ng cargo at yung computer system na nakalink kung sino yung may-ari ng cargo, ay down din. Sabi pa ni Roque, nakakahiya na ang mga nangyayari dahil paano naman anya makahihikayat ng mga turista kung paglapag pa lang sa NAIA ay marami na ang problema. Walang-wala na po talaga tayong sinabi, nakakahiya na talaga tayo. At ang malungkot, sa kagandahan naman po ng bansa, wala naman po tatalo sa kagandahan ng Pilipinas. Kaya lang, paano ka naman pupunta sa Pilipinas kung doon pa lang sa airport, magkakaproblema ka na. Pero sa ngayon, ani Roque, dahil magkakaroon na ng privatization sa NAIA sa ilalim ng San Miguel Corporation, ay inaasahan niyang magkakaroon ng malaking pagbabago ang paliparan. Subalit may pasaring naman si Roque sa mga kasalukuyang namumuno dito. So aking panalangin, sana naman po dahil ang San Miguel na ang magpapatakbo ng NAIA sa susunod na 15 taon, ay mawala na yung mga surot, mga daga, mga computer glitches at mga brownout sa airport. Dahil nakakahiya na po. Ang NAIA po, yan po ay ebidensya na kung makapal ang mga taong gobyerno na dapat nagpapatakbo yan ng mabuti, talagang magkakalintik-lintik. At yan pa naman ang muka ng Pilipinas sa buong daigdig. Samantala, matatanda ang isang resolusyon na rin ang inihain sa Kamara upang imbestigahan ang mga nangyayaring problema sa NAIA.